Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Pag-usapan natin yung investigasyon po ng ICI kasi ngayong araw na to, nakatakdang humarap si Speaker Martin Romualdez po sa ICI. Ito yung balita ngayon sa Inquirer. Romualdez set to appear at ICI hearing on infrastructure corruption. Kasama ngayon sa haharap, dumating na nga po si DBM Secretary Amina Pangandaman. Ito, dumating na kanina si Pangandaman. Good morning, ma'am. Tema natin na sinabi naman nila na hindi naman masama mag-amend, di ba? That's their job. The executive proposes and then they disposes and then we just implement kung ano yung pinasa nila. So siguro maganda yung ginagawa nila ngayon, no? Na naka-live yung kanilang budget deliberations. Yung sa Congress, miniminya. Yung mga civil society organizations na uma-attend, na hindi lang observers, no? I think they get a chance also to ask questions, yung mga ganyan. So, maganda yon, maganda i-live natin yung lahat ng budget deliberations, sa floor, sa committee, and then yung, yung request nga, pati yung BICAM, sana maging live din siya. So makikita ninyo ang commitment for transparency ng Congress as requested ng mga mamamayang Filipino. Kasi yung Congress po, wala man pong tinatago. Ang Congress po, ginagawan po lang po ng issue ng mga DDS influencers at ng mga Duterte sa galit nila kay Martin Romualdez. Laging ginagawa ng kwento, mga kababayan. Ito nga po, may finact check po sa House of Representatives. HOR fact check. Ito mga pinapakalat ng mga DDS influencers po. Lahat fake news. Sabi diyan, fake news alert. May kumakalat na maling post sa social media na nagsasabing kasama si dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa mga miyembro ng Bicameral Conference Committee para sa 2025 national budget at lumagda umano siya sa BICAM report. Hindi man po totoo. Walang ganun po. Many times, pinakita ko na sa inyo. Blanco po ang BICAM report sa pangalan ni Martin Romualdez. Walang Martin Romualdez. Ang nandun po, Chis Escudero. Wala. Hindi po member siya, si Martin Romualdez. Sinisiraan lang talaga. Fact check. Representative Romualdez ay hindi miyembro ng BICAM at hindi rin lumagda sa anumang BICAM report para sa 2025 budget. Ang mga opisyal na kinatawan ng Kamara sa BICAM ay pawang mga tinalaga ng Committee on Appropriations at sila lamang ang may karapatang makilahok sa pag-uusap sa pagitan ng Senado at Kamara. Ang tungkulin ng Speaker ng House of Representatives ay formal at administratibo lamang. Ipasa ang aprobadong General Appropriations Bill ng Kamara sa Senado at lumagda sa Enrolled Bill. Matapos itong aprubahan ng dalawang kapulungan, hindi siya nakikialam sa mga deliberasyon o pagbabago sa BICAM. Ang kumakalat na post ay isang malinaw na disinformation na layuning siraan at linlangin ang publiko. Maging mapanuri, alamin mo na ang totoo bago mag-share. Malinaw po, si Romualdez hindi miyembro ng BICAM. Talagang intensyon nila siraan si Martin Romualdez. Gusto nilang idawit. Ito, malinaw, nakapirma po sa conference committee. Si Grace po bilang chairperson, si Saldico sa Congress bilang chairperson appropriations. At saka si Senate President Francis Escudero. Wala pong Martin Romualdez dyan, no? Wala. Blanco. Kasi hindi man siya member. Ebidensya pa. Kailangan may ebidensya. May resibo. Ito yung resibo po. Ito yung ipipresent ni Martin Romualdez sa ICI. Kaya si Martin Romualdez, mga kababayan, hindi siya natatakot pumarap kasi may resibo. At si Chis Escudero, mga kababayan, ang resibo, klarado, may pirma siya. At nakita pa, nahuli ka, mga kababayan, siyang pumunta sa Congress. Kaya taranta siya, no? Taranta si Chis Escudero. Wala siyang laban kay Martin Romualdez na inaakusan niyang mastermind. Ibaliktad, siya yung mastermind Nakapirma. Kaya tama itong post ngayon, 47 minutes ago pa lang,
ni Atty. Jesus Falsis. Sabi ni Atty. Falsis, Martin Romualdez defense. According to my Tweety Birds, on one from the Senate and one from the House, the main defense that ex-Speaker Martin Romualdez will raise before the ICI is an attack card on ex-President, Senate President pala, Chis Escudero. Apparently, on paper, talagang walang footprint or signature ni Romualdez sa BICAM or small committee. Wala pong footprint. Ngayon, tingnan ninyo. Yung wala siyang pirma. Wala din yung pangalan niya. Kasi hindi siya member ng BICAM. Paano siyang sisisihin ng insertions na sinasabi nila? Ang may footprint at may pirma po, si Chis Escudero. Sabi ni Atty. Falsis, I checked the BICAMs of the last three budget laws, 2023, 2024, and 2025. Martin Romualdez, as a sitting House Speaker then, was not a member of any of the BICAMs. This was unlike Senator Chis Escudero, who was part of the 2025 budget BICAM despite being a sitting Senate President. Sabi niya dito sa kanyang post, legislative insiders attest that the Senate President or House Speaker has never in history been part of the BICAM. Dati man talaga siya na hindi parte ng BICAM, ang Senate President, based sa history, pati yung Speaker. O ngayon, ang tanong, bakit nang alam si Chis Escudero? Anong meron? Bakit binago niya? Yung tradisyon. O, di ba? Nahuli kang pa, mga kababayan, pumunta siya sa Congress. Bakit ganon ka desidido? Anong meron? Yung sabi ni Atty. Falsis, I cannot verify that for all of history, but just checking the last 3 years. I can see that is true, except for the 2025 budget when Chis Escudero broke precedent. Siya nagbago po by being the first Senate President to be part of the budget BICAM. Di ba may mali siya? Gusto sigurong alam na ninyo. Kasi may plano sa 2028 presidential or vice presidential elections. Gusto makipag-tandem siguro kay Sara Duterte. Kasi nang tumakbo siyang vice president, natalo. Ito na niya yung ating pagkakataon. Siyempre, kailangang mag-ipon. Di ba pa? Alam na ninyo, may gastusan. At si Chis Escudero, mga kababayan, inamin niya na tumanggap ng 30 million pesos mula sa kontraktor. And in fact, pinatawag siya ng COMELEC para magpaliwanag. At ang latest ngayon na balita, ito sa Inquirer, Escudero's lawyer seeks extension in filing affidavit before COMELEC. Yan o. With regards to the 30 million donation given to the lawmaker by a contractor asking the commission for an extension instead. Sabi dito, we receive information that the lawyer may ask for an extension if not today until Wednesday. Sabi po ni COMELEC Chair George Erwin Garcia. Nagre-ready pa ng palusot. Inamin na niya. Pagkatapos inamin din ng kontraktor si Lawrence Lubiano. Kaya nga sabi ko, si Chis dapat sampahan na ng kaso, violation ng Omnibus Election Code. And if found guilty, ang imprisonment niyan up to 6 years daw, sabi ni George Garcia. You see, inamin na. Tapos lagi niyang dinidikdik si Martin Romualdez. Isa yung may malaking problema, pati dito sa BICAM. Nakapirma siya. Hindi man dati pala na ginagawa. Binago the first Senate President to be part of the budget BICAM. For the 2023 and 2024 budget BICAMs, the Senate President then was still Migs Asobiri, who never took part in the BICAM similar to Romualdez. Si Migs Asobiri, hindi nangialam sa BICAM. Tulad ni Martin, sabi ni Atty. Falsis, si Chis Escudero nakapirma pa. Pero tinuturo ni Chis, mga kababayan, si Martin, paano mong ituturo ang hindi parte ng BICAM? At ni pirma wala, ni pangalan niya wala. So siya ang una, mga kababayan, na naging parte ng BICAM, si Chis Escudero.
Si Mig Zubiri hindi naging parte ng BICAM, similar to Romualdez. The signature list to the 2025 budget BICAM is particularly glaring. Grace Poe and Saldico are on top of the signatory list because they are the chairpersons, but for the Senate, in the last part is Senate President Chis Escudero, while for the House members, you cannot find Martin Romualdez. Yan o, malinaw, Grace Poe, Saldico, mayroon, yan, mga senador, mga congressmen, si Jinggoy nakapirma, si Tolentino. O hanggang dito lang mga kababayan, si Akop nakapirma. O hanggang dito, wala, blanco. Mayroon, Senate President Chis Escudero nakapirma, si Coco hindi nakapirma. Parte ng BICAM. First time na si Chis Escudero na Senate President nangialam. Yung mga previous Senate President, di man nangingialam, pati Speaker. At si Martin Romualdez, minentain niya na hindi mangialam. Hindi man siya member, mangialam. Tapos tinuturo ninyo. Di ba? Napakalinaw na paninira. Kasi siguro inisip ninyo si Martin ay isang malaking kalaban pag dating ng 2028 election. Si Martin di nga po nagsasalita. Wala man plano si Martin. Sa isip lang ninyo. Para ako nag-joke noon na si Martin pwedeng tumakbo. Pinatulan na ninyo yung joke ko. Wala man ganong sinasabi sa amin. Pero mabuti pa, audio ka na natin. Yan kasi, selos kayo ng selos. Tapos ang pinapalabas pa ninyo, ang talagang makapangyarihan si Speaker Martin, mas makapangyarihan pa kay President Bongbong. Sino man maniwala sa inyo? Nag-resign na nga si Speaker. Never pa sa history ng ang Speaker napalitan dahil nag-resign yung incumbent. Wala po. Kudita palagi. Kinukudita ng mga members. Pero si Speaker Martin gustong mag-resign. At nag-resign nga. Ayaw ng majority ng Congress, members ng Congress na mag-resign sana. Kaya nagsakripisyo na lang siya para walang masabi na gagamitin niya yung influential speaker dito sa investigasyon. Pero you just imagine, ganun pa rin ang iniisip ninyo kahit ordinary congressman na lang si Martin Romualdez. Ano nangyari sa utak ninyo? Di ba po? Yan malinaw oh. Post ito ni Atty. Jesus Palsis. Ngayon lang oh. Sabi dito sa kanyang post, this defense by Romualdez is a strategy to corroborate and bolsters Grace Poe's existing testimony before the ICI that she was sidelined and displaced in the BICAM by Chis Escudero. In worse, as Politico PH has reported that the smaller BICAM consisted only of Chis and Saldico, as evidenced by CCTV footage showing Chis going to the House of Representatives on November 30, notwithstanding it was a holiday. Ito yung report ni Corina sa Bilyonaryo. Mas tumindi pa ang espekulasyon sa umano'y budget insertions ni SP Chis. Nahuli kam kasi ang kanyang pagbisita sa Kamara not once but twice sa kasagsagan ng BICAM deliberations sa 2025 budget. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe, live nagulat mula sa Batasang Pambansa. Dexter, so ano na ang latest dito sa tinaguriang ham and cheese insertions? Mukhang hindi natatagal ang ham and cheese na breakfast o merienda sa Senado dahil ang sunog, kahit takluban mo man ng malaking planggana, sisingaw at sisingaw pa rin ang usok nito. O, di ba? Uli kam. Hahamakin ng lahat, makamit lang ang minimiti. Isang kasabihan na naging gabay ng ilan para magtagumpay sa buhay. At tila yan din ang batayan ni Senate President Chis Escudero noong 19th Congress sa issue ng tumataginting na 142.7 billion pesos na umano'y budget insertions sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Sa video na nakuha ng Politico.com mula sa security footage ng Batasang Pambansa, makikita si SP Chis sa North Wing hallway papasok sa tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez. Naka-rubber shoes siya, maong pants at printed shirt. Ang oras, pasado 2:00 ng hapon. Ang petsa, November 30.
Bonifacio Day. Bonifacio Day, pagkatapos, nasundan pa. Not once, but twice, mga kababayan, sabi ni Corina Sanchez sa Billionaire News. You see? Pagkatapos, ituturo ninyo si Martin Romualdez. Walang pirma si Martin at hindi member ng BICAM. Si Chis Escudero, nag-member sa BICAM. Na dapat hindi man, traditionally, yung Senate President, din Speaker, hindi man member ng BICAM. Nakapirma pa si Chis. Si Martin, walang pirma, walang pangalan. Paano kayong umubra na may resibo? Hindi mo ubrang paninira ninyo. Holiday po, November 30, na-only comes si Chis. So if anyone, sabi ni Atty. Falsis, should answer for the most corrupt 2025 budget in the billions of insertions made by Chis in Saldico, Romualdez is gambling that the ICI will look more towards Chis than him. Siyempre, wala man pangalan si Romualdez. Romualdez seems to be following the saying, offense is the best defense. But hindi lang yun ang pasabog na meron si Martin Romualdez according to my Tweety Bird, sabi ni Atty. Falsis. They did not give me the details or evidence that Romualdez will show ICI. But according to my Tweety Birds, Romualdez will try to establish that Saldico is more of a Duterte lucky than a Marcos or Romualdez one. Ang nagmosyon po, mga kababayan, para tanggalin si Saldico bilang chairman ng appropriations, si Sandro Marcos, at ang presiding si Martin Romualdez. Yan Saldico, removed from powerful House post in wake of budget mess. Ang nagmosyon si Sandro Marcos. Mr. Speaker, I move to declare vacant the position of Chairperson of the Committee on Appropriations. There's a motion. The chair hears no Presiding si objection. Speaker Martin. Said motion is carried. Session suspended. Kung kasabwat si Sandro, pagkatapos si Speaker Martin, gagawin ba yon? Ang nagmosyon yung anak mismo ng presidente. At ang presiding, yung speaker mismo. And most of the time, yung speaker po, minsan, hindi siya yung nagpipreside. Pero dito sa reorganization, motion to declare the position, Committee on Appropriations Chairman, vacant, ang nag-preside mismo si Martin Romualdez. Anong ibig sabihin nun? Di ba makahulugan, mga kababayan? Malabo yung mga propaganda ng mga DDS influencers po. Malabo ang propaganda ni Sara, ng mga Duterte. Malabo din ang propaganda, mga statement ni Chis Escudero na tinuturo niya si Martin Romualdez. Siya yung nakapirma. Yan sabi dito, mga kababayan. Romualdez will try to establish, sabi ng source ni Atty. Falsis, Romualdez will try to establish that Saldico is more of a Duterte lucky than a Marcos or Romualdez one, allegedly starting from when Duterte attended as guest of honor at the opening of a power plant owned by Saldico in Romblon. This one, is true and it was reported by Rappler. Additionally, the Tweety Birds say Saldico was not Romualdez's choice to be appropriations chair but Stella Kimbo. Yung vice chair pala, si Stella Kimbo, ang choice ni Martin Romualdez. But Romualdez was forced to stick with Saldico because he represented the party list coalition which had 63 votes in the 19th Congress. Now, if only the ICI hearings were public, we would get to hear for ourselves what Martin Romualdez would say. Only time will tell if my Tweety Birds are correct. Yan yung post, mga kababayan, ni Atty. Falsis. Report ng GMA News Online. Sabi dyan, assigned members of the BICAM Committee, Angara, Senate President Pro Tempore Loren Ligarda, Senators Pia Cayetano, Amy Marcos, Cynthia Villar, Mark Villar, Ronald De La Rosa, Sherwin Gatchalian, Bongo, Risa Ontiveros, Nancy Binay, Grace Poe, Francis Tolentino, JB Ercito, Alan Peter Cayetano, Francis Escudero, and Jingo Estrada. Ayan po. Sa Senado, sa mga senador. Yan, nagpakapirma sila. Sa Congress, ito po. Saldico, Stella Kimbo, etc. Walang Martin Romualdez. Mga kababayan dyan, walang Martin. Pero mayroon Chis Escudero. Ayan
Senate President Chis Escudero. Tapos si kabayang Chis Escudero na nagmamalinis. Di ba? Tapos, pinapaida ninyo ng putik si Martin Romualdez. Wala man siya, hindi siya member. And traditionally, ang speaker dapat, tapos ang Senate President, hindi member ng BICAM. Pero bakit sumama sa BICAM si Chis Escudero? Ano ang intensyon? Previous Senate President, hindi man po sumasama dyan. Di ba? Booking na booking. So, ngayon, bakit si Speaker nag-resign? Napakalinaw yung sagot para bigyan po ng free hand. Walang impluensya, makapag-imbestiga yung ICI. Freely. Without hint of influence or pressure. So, ngayon, tanong natin, sino ba yung guilty na kusa mga kababayan na nag-re-resign para maimbestigahan? Sa ating history po sa Pilipinas, walang gumagawa ng ganun. Pero ginawa ni Martin. Usually, yung guilty po, hindi siya nagbibitiw sa posisyon para i-impluensya siya. May alam kayo? Na kitang-kita na, kahit sa dilim, kitang-kita pa rin na guilty. Ayaw mag-resign, na-impeach na. Si Martin nabanggit lang, lang direktang naglilink, name dropping lang, ni Diskaya at saka ni Gutesa, nag-resign si Martin Romualdez. Yan ang taong may delikadesa. Mismong si Diskaya, nagsabi wala siyang direktang transaction kay Martin Romualdez. Yan malinaw, September 9. Sabi ni Diskaya, I have no direct transaction with Romualdez ko in project kickbacks. Pero si Chis Escudero, na-report ng Vera Files. Vera Files. Sino ito? Si Antonio Montalban. The secret in the Senate, the ghastly budget insertions of Chis Escudero. Well-researched po yung involvement ni Chis Escudero. Ang nag-report, Vera Files mismo. So, ang ginagawa ngayon, mga kababayan, deflection. Yung mga DDS influencers, they're trying to twist the narrative. Diyan sila magaling mag-twist ng kwento. So, they're flooding the social media with accusations. Half-baked narrative, and wild allegations. Alam naman po ninyo mga kababayan, ang mga tao madaling maniwala sa kasinungalingan kaysa sa totoo. Di ba? Kasi natura sa atin yung pagiging marites. Pag chismis po, madaling kumalat. Di ba po? Kaya ito yung tinatama natin kasi flooded ang social media ng mga kasinungalingan. Kaya tayo dito, habang nagkikwento, tawa-tawa lang tayo po kasi hindi man tayo, relax lang tayo. Pag nandiyan ka sa katotohanan, dapat relax ka, hindi ka pikon. Kaya wala kayong marinig na mga masasamang salita. Kasi maniwala kayo sa hindi, sasabihin namin ang totoo. Di ba? Yung ginagawa ng mga DDS, pati yung ICI, gustong siraan. Hindi daw ka panipaniwala kasi bakit hindi gawing live? Pag ginawa yan live, baga pagdating ng oras, lahat ng lumabas na kwento, baliktarin ninyo. Bakit yung husgado? Hindi live, pinapaniwalaan ninyo yung desisyon. Pati yung sa impeachment na dineclare na ang konstitusyonal. Pero nirespeto namin. Di ba? Pag pabor sa inyo, okay, kahit hindi live. Pag hindi pabor, linoto. Yan ang gusto ninyong paniwalaan ng tao. Yung inappoint nga ng ating Pangulong Chairman ng ICI, dating appointee ni Digong, hindi kayo naniniwala. Yung member, si Babe Singson, appointee ni Pinoy. You see? So makikita ninyo, si Martin Romualdez, kalma lang. Hindi niya kailangan ipagsigawan ang kanyang innocence. Malinaw naman na his actions speak louder. Kasi nire-respeto niya yung proseso. Wala siyang angal nang ipatawag ng ICI. Okay niya, I'm prepared. He showed humility in transparency. Yan ang karakter mga kababayan ni Speaker Martin. Pareho sa ating Pangulong Bongbong. Kalma lang po. So makikita ninyo until today, wala pong credible evidence laban kay Martin. Walang dokumento, walang testimony. Yung sinasabing testimony ni Gutesa, peke yung notaryo. At nagtago na. O diba? Ayaw matanong ng DOJ. Ano yun? Kung nagsasabi ka ng totoo, bakit ayaw mo matanong ng DOJ?
Basag yung mga propaganda ninyo. So walang kumukonekta, mga kababayan. To any wrong doing laban kay Martin Romualdez, makikita ninyo yung sa resibo. Wala siyang pirma, wala siyang pangalan, at hindi siya kasali sa BICAM. Hindi tulad ni Chis Escudero, sumali siya talaga. Nahuli kang pa, pumunta sa Congress, holiday, November 30. Anong sadya mo doon? So the ICI must find the truth. Hindi yung chismis, kundi ebidensya, hindi innuendos. Kasi pag ginawa yon ng ICI, objective sila. Malamang sa malamang, exonerated po si Martin Romualdez. Kasi wala man siyang ginawang kabuktutan. Sa totoo lang po, pag nandyan ka sa katotohanan, hindi mo kailangan ng troll farm. Ang kailangan lang, facts. And alam naman po natin, in the end, ang facts and truth, yan po ang mangingibabaw. Facts always win, mga kababayan, sa anumang laban. Tama po. So ang malinaw sa ating kwento, si Martin hindi member ng BICAM. Wala siyang pirma. Wala din yung kanyang pangalan. Nandun na pangalan, si Chis Escudero. Yan ang resibo. Yan ang resibo. Grace po, Saldico, iba pang mga congressmen. Malinaw na malinaw, mga kababayan. Yan post ito po ni Atty. Jesus Falsis ngayon lang. Para alam ninyo yung source natin. Hindi siya gawa-gawa. Dumating na po sa ICI si Speaker Martin or dating Speaker Martin. Pinagkagulan ng mga media. Nagpapasalamat ako sa ICI sa invitasyon. Ngayong araw na to, I am ready to give my personal knowledge on the budget process. And while not a member of the bicameral conference committee, I will share any and all information to help determine the truth and to give all the facts and information. I will be here to help in any way to speed up the resolution of the fact-finding and investigation for the ICI. Thank you very much. So may communication ka kay Saldico? Sir, may communication ka kay Saldico? Hindi na sinagot ni Speaker yung tanong kung may communication kay Saldico. Si Saldico hindi pa umuwi, nasa ibang bansa pa. At hindi na siya member ng Congress, nag-resign na. At yung problema ni Saldico, kayang-kaya din niya yon, bala din siya. Di ba? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and other affected areas. May name po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I Am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Magaling po ito sa mga cancer patients. Tingnan ninyo si cancer survivor na po siya. Actress Maritoni Fernandez. At saka for cancer preventions po.
Yan pa po yung iba naming mga celebrity endorsers. For your inquiries and orders, mag-message na lang po kayo sa amin, Dante Maravillas on Facebook, o kung hindi sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa imported bags and wallets, dumiretso na lang po kayo kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet. Nakabase siya sa Amerika.